Uulitin kong panawagan ko sa mga mambabatas dahil hindi na ako mambabatas ngayon. Kinakailangan pataasin ang parusa sa mga nagsisinungaling sa hukuman. Dahil pag magsisinungaling ang mga testigo sa hukuman, bagamat ito isang sagrado na panunumpa na pawang katotohanan lamang sasabihin nila sa ngalan ng Panginoon, nako, wala na pong katarungang maibibigay ang ating mga hukuman. I have a bad news to you because last night I was reading the social media Twitter and there was a tweet that 7 more witnesses against Senator De Lima recanted. Filed today yata recantation. Lahat yung mga nag-recant dapat parusahan. Dapat lahat yan automatic. Preliminary investigation. Although, halos walang kulong yan. What? Perjury lang yan eh. Of course, testimony na criminal case. Eh. Halos walang kulong. Kaya dapat talaga taasan. Dapat ang mangyari parang sa Amerika na talaga natatakot talaga sila pag nagsisinungaling. Eh dito kasi parang tapik lang eh. Yung ating probation law kasi, walang fine, walang penalty. yung probation law kasi kapag under 6 months ang imprisonment, eh wala nang kulong. So talagang binabaliwala na nila yan, nagsisinungaling na silang lantaran. Mataki mo ilang tao nagsinungaling dyan kung sila yung nag-recant. Ang recantation, ibig sabihin, nagsinungaling sila. Ay bakit tatanggapin natin yun sa ating lipunan na nakasalalay ang mga desisyon ng korte sa testimonya ng mga testigo? Ano nang mangyayari? Kahit sino ngayon, pwede nang sampahan ng kaso dahil sa kasinungalingang ginawa nila sa kanilang mga affidavits.